Chapter 5. Masakit ang ulo ko. Sobrang sakit. Pakiramdam ko ay may isang batalyon ng sundalo na sumasayaw sa loob ng utak ko habang may nagmamartilyo sa sentido ko. Napahawak ako sa noo ko at napapikit ng mariin, bakit parang dumaan ako sa isang gyera. Daing ko sa sarili ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata, pero agad ko ring ipinikit ulit nang tamaan ako ng liwanag mula sa bintana. Ang sakit. I turned to my side at saka ko lang napansin na nasa kwarto ako. Paano ako nakarating dito? I tried to remember what happened kagabi. Ang huling naaalala ko ay nasa bar kami ni Damian. Uminom ako, nagalit siya, tapos napadilat bigla ang mga mata ko. Wait, may ginawa ba ako kagabi? Panic surged through me. Dali-dali akong bumangon, pero mali ang desisyon kong biglain ito. Napaakap ako sa sarili kong ulo at napaluhod sa kama. Hangover is a bitch. At sa gitna ng paghihirap ko, biglang bumukas ang pinto. Finally, nagising ka rin, malamig na boses ang bumati sa akin. Napalingon ako at bumungad sa akin ang nakakunot noong si Damian. Nakaslacks siya at fit na polo na bahagyang nakatupi ang manggas. Fresh na fresh, parang hindi nagpakahirap sa buong gabi. Samantalang ako, mukhang sinagasaan ng tren. I groaned. Huwag kang maingay. Hindi ako maingay, he deadpanned. Ikaw ang nag-iinarte. Napairap ako. Hindi ako nag-iinarte, Damian. Masakit ang ulo ko. Kasalanan mo, sagot niya kaagad. Kung hindi ka sana nagpa-kalasing kagabi, hindi ka naghihirap ngayon. I winced. Huwag mo nga akong sermonan, ang aga-aga. Naglakad siya papasok ng kwarto na parang pag-aari niya ang buong lugar. Damn it, I almost forgot na pag-aari niya naman talaga ang penthouse. Hindi man lang kumatok bago pumasok, walang respeto sa privacy. Hinawakan niya ang isang baso ng tubig na may katabing gamot sa maliit na lamesa. Dahil mukhang wala kang balak gumalaw, heto. Inilahad niya ang tubig at gamot sa akin. Napangiwi ako pero kinuha ko rin. Ang sanggit mo, mas gusto mo bang panoorin kitang magdusa? I rolled my eyes. Parang ginagawa mo na yan ngayon. Hindi kita pinapanood, Belle. Pilit lang akong hindi tumatawa. Nanlaki ang mga mata ko. Excuse me, anong ibig mong sabihin? Naglagay siya ng kamay sa bulsa niya at tiningnan ako ng may amusement sa mukha. Hindi mo ba talaga maalala? Napakunot ang noo ko. Ano? Umupo siya sa silya sa gilid ng kama ko at sinandal ang likod sa upuan, nakangisi. Gusto mong marinig kung ano ang ginawa mo kagabi? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Oh my God! Please, Lord, sana wala akong nagawang kahihiyan. Tumingin ako sa kanya ng may halong takot. Bakit parang natutuwa kang pahirapan ako? Because I am, napasinghap ako. Tarantado ka, bulong ko. Ngumisi siya, sigurado kang gusto mong malaman. Napalunok ako. Gusto ko bang malaman? Part of me was screaming yes. Dahil gusto kong siguraduhin na wala akong ginawang nakakahiya. Pero part of me was also screaming no dahil kung ganyan ang reaksyon ni Damian, siguradong may ginawa akong katarantaduhan. Pinanood lang niya ako, halatang pinaglalaroan ang nerbiyos ko. Damian, mahinang tawag ko. Haning, sabihin mo na. He smirked. And that was when I knew I was in deep trouble. Parang tumigil ang mundo ko. I stared at him. I opened my mouth. I closed it again. Then, I opened it once more. Ano? Napakurap-kurap ako. Hindi nga, oh, you did, he interrupted. And not just some accidental bell. Talagang hinatak mo ako at hinalikan. Pakiramdam ko ay biglang damyugo ang buong mukha ko sa hiya. Bulong ko, pero hindi pa tapos si Damian. Hindi lang yun. My eyes widened in horror. May iba pa, nagkibit-balikat siya. Gusto mo bang malaman? Napaatras ako. Huwag na, hindi ko na kaya. Kung ano man yung kasunod na ginawa ko, mas gugustuhin ko ng manatili itong misteryo sa akin habang buhay. Tiningnan ko siya ng masama. Bakit hindi mo ako itinulak? Tandang padamdam panipik. Napataas ang kilay niya. So, asalanan ko na ngayon. Oo, tumawa siya. Tumawa siya. Asar na asar ko siyang tinapunan ng unan. Tigil-tigilan mo ako, Damian. Sinalulang niya ang unan at muling ngumisi. Kasalanan mo kung bakit mo yan ginawa, Belle. Hindi mo ako pwedeng sisihin kung lasing ka at gumawa ka ng kalokohan.
Napakagat ako sa labi, hindi makapaniwala sa sarili ko. I mean yes, I was drunk, pero bakit naman ako hahalik sa lalaking ito? Tandang padamdam, pwede bang burahin na lang natin to sa alaala natin? Daing ko habang hinahampas ang unan sa mukha ko. I'm afraid that's not possible. Hindi ba pwedeng kunwari wala na lang nangyari? He smirked again. Sige, kung kaya mong burahin ang memorya ko, be my guest. Napapikit ako sa frustration. This was so embarrassing. Naghalukip-kap siya at sinuri ako mula ulo hanggang paa. Well, at least, may natutunan tayo rito. Napangiwi ako. At ano yun? He leaned forward slightly, his expression turning smug. Na hindi mo ako kayang tiisin. Napatigil ako. Pinanood ko siya, waiting for him to say something else. Pero ngumiti lang siya nang may kahulugan bago tumayo. Enjoy your hangover, Mrs. Villarreal, sabi niya bago lumabas ng kwarto ko. I was left sitting on my bed, staring at the door in pure shock and embarrassment. Then, I grabbed my pillow and screamed into it. Damian Villarreal, you are the worst. Napahiga ako pabalik sa kama at inabot ang unan para takpan ang mukha ko. Anong ginawa ko kagabi? Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi ni Damian. Napairap ako nang marinig ang pamilyar na malamig niyang boses. Ano na namang problema mo? Reklamo ko nang hindi inaalis ang unan sa mukha ko. Narinig ko ang mabigat niyang hakbang papasok sa kwarto. Bakit parang ang tagal mo ni gumising? Hangover, Damian. Alam mo yun. I groaned. So, kasalanan ko bang nagpakalasing ka? Tumaas ang kilay ko. Tinanggal ko ang unan sa mukha at tiningnan siya ng masama. Pwede ba? Tigilan mo ako. Hindi ko kailangan ng sermon mo ngayon. Tumayo siya sa gilid ng kama, nakapamulsa at nakatingin sa akin na parang isang teacher na naghihintay sa estudyanteng tamad bumangon. Magsimula ka ng bumawi sa sarili mo, Belle. Hindi kita palaging susundan sa bar para pigilan ang mga kalokohan mo. Napairap ako at napaupo sa kama. Hoy, hindi naman ako laging nagbabar, ano? Isang beses lang, yun. Elsa pa lang yun, he corrected, his tone dripping with warning. Hay naku, bumangon ako at naglakad papunta sa vanity mirror para tingnan ang mukha ko. Holy crap, mukha akong zombie na hindi nakatulog ng isang linggo. Napansin kong naka-cross arms na siya habang nakatingin sa akin sa salamin. May inisip ka ba? Nagkibit balikat ako. Iniisip ko kung paano kita maitataboy sa buhay ko. Good luck with that. Muntik ko nang batuhin ng hairbrush ang refleksyon niya sa salamin. Damian, hindi mo ba naiisip na may sarili rin akong buhay? Tuldok, na hindi kita kailangan sa umaga para lang pahirapan ako. Ikaw ang pumayag sa kasunduang ito, Belle. Dahil wala akong choice. Laging may choice, he countered, his voice calm and steady. Napalunok ako. Gusto kong makipagtalo, pero sa totoo lang, tama siya. Pwede naman akong tumanggi noon, pero pinili kong hindi. Huminga ako ng malalim at hinarap siya. Ano bang pakay mo? Bakit ka narito? Nagtaas siya ng isang kilay. Gusto ko lang siguraduhin na buhay ka pa. Napataas ang kilay ko. Bakit, may balak ka bang ilibing ako ng buhay? Hindi, pero baka mauna kang ilibing sa sarili mong kahihiyan. Napaawang ang bibig ko. Ano? He smirked. Kagabi pa kita pinagmamasdan. Alam kong hindi mo matanggap na hinalikan mo ako. Napatigil ako at naramdaman kong uminit ang pisngi ko. I was drunk. So, hindi yun counted. Belle, may video evidence kaya ako niyan. Halos lumabas ang kaluluwa ko sa katawan ko sa narinig ko. Ngumiti siya ng malisyoso. Joke lang. Napasapo ako sa dibdib ko. Putek, Damian. Gusto mo ba akong atakihin sa puso? Tandang padamdam panipik. Ngumiti siya, pero hindi yung warm na ngiti, yung pang-asar na smirk niya na gusto kong burahin sa mukha niya gamit ang unan. Hay nako, Damian, please. Leave me alone. I need peace. Hindi ka makakatakas sa akin, Belle, he said matter-of-factly. Alalahanin mong kasal tayo. Napapikit ako ng marin. Peke lang tong kasal natin, Damian. Pero sa mata ng lahat, totoo. Napabuntong hininga ako. Alam kong totoo yun, pero hindi ibig sabihin na natutuwa akong ipaalala niya sa akin. Alam mo, Damian, ano? Tumangala ako at tinitigan siya ng matalim. Ang malas-malas ko talaga sa lalaki. Napataas ang kilay niya.
Hindi ako sigurado kung insulto yan. Isang malaking insulto, mariin kong sagot. Una, nagloko ang boyfriend ko. Pangalawa, napilitan akong magpakasal sa isang lalaking parang robot, excuse me. At pangatlo, sa dami ng lalaking pwedeng makasal ako, bakit ikaw pa? He shrugged, unfazed by my outburst. Swerte mo nga, ako ang napangasawa mo. Swerte, Damian, kung ikaw ang swerte, ayoko na lang mabuhay. Harsh, he commented, pero hindi siya naapektuhan. Mas harsh ka, I shot back. Tumayo siya ng tuwid at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Magbihis ka na at bumaba. Kailangan nating pag-usapan ang next step natin. Napakunot ang noo ko. Anong next step? Alam mong hindi matatapos ang pagpapanggap natin sa isang pirma lang, Belle. Napakurap ako. Wait, ibig mong sabihin. Nagkibit-balikat siya. Kailangan nating umakto bilang mag-asawa sa harap ng lahat. So, get ready. Napatitig lang ako sa kanya. Sinusubukan kong intindihin ang ibig niyang sabihin. Then, realization dawned on me. Wait, anong ibig mong sabihin? Damian, anong binabalak mo? Ngumiti siya ng bahagya at tumalikod na para lumabas ng kwarto. See you in 30 minutes, Mrs. Villarreal. Bago ko pa siya mapigilan, isinara na niya ang pinto. Naiwan akong nakatayo, tulala, at may matinding pangamba sa kung anong binabalak niyang next step. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kasunduang ito, kinabahan ako. Napakurap-kurap ako habang nakatitig sa matayog at eleganteng gusali ng Villarreal Empire Holdings. Kahit kailan, hindi ko naisip na darating ang araw na papasok ako rito at lalong hindi ko inisip na gagawin ko yun bilang asawa ng mismong may-ari. Napabuntong hininga ako. What the hell am I even doing here? Seryoso ka bang tatayo ka lang dyan maghapon? Napairap ako at nilingan ang lalaking nasa tabi ko. Si Damian, as usual, ay mukhang isang busine sa taiko na parang kakain ng tao sa suot niyang all-black suit. Matigas ang ekspresyon niya at malamig ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Hindi ba pwedeng I appreciate ko muna yung gusali bago ako pumasok? Sagot ko, you have 5 seconds. Wow, ang generous mo naman, sarkastikong tugon ko bago inirapan siya. Tumikim siya at diretsyong naglakad papasok ng building. Naiwan akong nakatingin sa likuran niya bago ko siya hinabol. Hoy, Damian, bilasin mo naman, hindi ako ang mabagal, Belle, sagot niya nang hindi man lang lumingon. Napangiwi ako, nakakainis talaga ang lalaking ta. Hindi pa nga ako nakakapasok sa opisina niya, gusto ko nang mag-file ng resignation. Pagpasok namin sa lobby, agad akong nakaramdam ng tensyon. Napahinto ako nang maramdaman kong halos lahat ng empleyado sa paligid ay nakatingin sa amin. Some were whispering, some were gasping, and others were blatantly staring. Oh my God, yan ba ang asawa ni Sir Damian? She's really pretty, pero parang hindi sila bagay. Ano bang meron sa babaeng yan at pinakasalan siya ng boss natin? Narinig ko ang ilan sa mga bulungan at agad akong nakaramdam ng iritasyon. Wala ba silang ibang trabaho? Napatingin ako kay Damian na mukhang walang pakialam. Diretso lang siya sa elevator, walang ni Elsang sulyap sa mga empleyado. Napabuntong hininga ako bago siya sinundan. Kalma lang, Belle. Huwag kang magpapaapekto. Pagpasok namin sa elevator, agad kong tinabihan si Damian at bamulong, narinig mo ba yung sinasabi nila? Ikaw ang masyadong nakikinig. Wow! So, wala kang pakialam. Tumingin siya sa akin nang may bahagyang inis. Belle, kung intindihin mo lahat ng opinyon ng ibang tao, hindi ka mabubuhay ng payapa. Napangiwi ako. Okay, fine. Pero seriously, Damian, ganito ba araw-araw sa opisina mo? Ngayon lang. Dahil nandito ka. I rolled my eyes. Thank you sa reminder. Nang bumukas ang elevator, lumakad siya palabas habang sinusundan ko siya. Pagpasok namin sa isang malaking opisina, agad akong napanganga. Damn! Damian's office was massive. Floor-to-ceiling glass windows, sleek black and white furniture, at isang malaking desk na parang bagay lang sa isang kingpin. Akalain mo yun, may taste pala tong si Damian. Okay, Damian. Nandito na ako. Anong gagawin ko? Tanong ko habang nakatayo sa gitna ng opisina niya. Lumapit siya sa desk niya at umupo sa swivel chair. Magtrabaho.
Napataas ang kilay ko. Excuse me. He hired you as my secretary, he said matter-of-factly. Napasinghap ako. What? Bumantong hininga siya. Belle, kasal tayo. Hindi pwedeng puro pagpapanggap lang ang gawin natin. Kailangan may trabaho ka rin dito para hindi magduda ang mga tao. Oh, so hindi mo ako in-inform na secretary mo pala ako? You didn't ask. Dahil akala ko assistant lang ako, hindi glorified coffee girl. It's the same thing. Napanganga ako sa sobrang inis. Hindi, Belle, it's either this or magmukha kang trophy wife na walang ginagawa. Napatikom ang bibig ko. May point siya, pero ayoko lang aminin. Fine, sagot ko nang may himutok. Pero let me be clear, hindi ako magtitimpla ng kape mo. Ngumiti siya ng bahagya. We'll see. Napairap ako at napaupo sa upuang nasa harap ng desk niya. So, anong una kong gagawin? Kinuha niya ang isang folder at iniabot sa akin. Review this. Kinuha ko iyon at binuksan. Anota. Company reports. Napakunot ang noo ko. Damian, ano bang tingin mo sa akin? Accountant. No, pero kailangan mong matutunan ang negosyo ko. Bank teller ka, di ba? Hindi nagkakalayo ang trabaho mo noon at ngayon. Napasinghap ako. Wait, are you actually training me? Tandang padamdam panipik. I don't like incompetent employees, he answered. So limang an employee now. Exactly. Napahawak ako sa sentido ko. Bakit ko ba tinanggap tong kasal na ta? Huminga ako ng malalim at sinimulang basahin ang report. Pero ilang segundo pa lang, napangiwi na ako. Og. Damian, ang daming numbers. Ikaw ang nagsabi na gusto mong magtrabaho, he said nonchalantly. Hindi ko sinabi yun. Ikaw ang nagpumilit. Same thing. I wanted to strangle him. Napahinga ako ng malalim at tinignan siya. Damian, makinig ka. Hindi ako genius pagdating sa mga business reports. Hindi rin ako tulad mo na parang robot kong magtrabaho. Good, he said, leaning back on his chair. At least, alam mong wala kang alam. Napairap ako. Kung wala lang tayong kasunduan, Damian, malamang, huwag mo nang ituloy, he cut me off. You won't win against me, Belle. Napatitig ako sa kanya. Napaka-confident talaga ng lalaking ta. Nakakainis. Napabuntong hininga ako at bumalik sa pagbasa ng report. Fine. Mag-aaral na nga lang ako. Good girl. Narinig ko ang mahinang tawa niya. For the first time, parang genuine yung ngiti niya. Napatingin ako sa papel na nasa harapan ko, isang makapal na document na punong-puno ng numbers, graphs, at kung ano-anong corporate terms na hindi ko maintindihan. Damian, I called out, trying my best to sound calm. Ano to? Hindi man lang siya nagangat ng tingin mula sa laptop niya habang sinagot ko. Financial reports ng kumpanya. Napasinghap ako. Financial reports. Tandang padamdam. Damian, bank teller ako dati, hindi accountant. Ang tanging alam kong numbers ay yung nasa ATM receipt at yung palaging kulanig na sweldo ko. This time, he looked at me with his usual blank expression. That's exactly why you need to learn. Napanganga ako. Bakit ba parang ikaw ang boss ko rito? Tama ka. Ako nga. Og. I groaned, slamming the folder shut. Damian, hindi to funny. Hindi ako sanay sa ganitong trabaho. Sa bangko, simple lang mag-a-assist ako ng customers, magbibilang ng pera, mag-a-approve ng withdrawals. Pero dito, Diyos ko, parang alien language ta. Umiling siya. It's just basic business knowledge. Napairap ako. Parang pang-demonyo tong mga terms na ta. Return on investment, equity distribution, net profit margin. Damian, para akong pinapahirapan mo nang wala namang dahilan. Tumikim siya at sumandal sa swivel chair niya. Belle, tandaan mo, asawa kita. Hindi pwedeng wala kang alam sa negosyo ko. Ayokong lumabas sa mata ng publiko na pinakasalan kita ng walang dahilan. I rolled my eyes. Pwede namang sabihin nilang wala lang akong pake sa negosyo mo. Napataas ang kilay niya. Gusto mo bang isipin ng lahat na trophy wife ka lang? Hindi, I admitted reluctantly. Then learn. Napanganga ako sa frustration. Bakit ba parang sobrang laki ng interes mo na turuan ako? Tandang padamdam. Damian, may sarili akong career bago to. Hindi ako naghahanap ng bagong trabaho.
Hindi ba pwedeng umupo lang ako sa opisina mo at magpa-cute bilang asawa mo? Ikaw ang may sabi na ayaw mong magmukhang trophy wife, ikaw talaga. Damian, please naman. Pwede bang i-adjust natin yung work description ko? Like wife of the CEO specializing in sitting pretty and spending money. Napangisi siya, pero agad ring nawala ang ekspresyon niya. Rejected. Hayop ka talaga. Naramdaman kong tumaas na ang stress level ko. Napahawak ako sa sentido ko bago ako nagbuntong hininga. Okay, fine. Kung gusto mong mag-aral ako, bigyan mo ako ng task na hindi pang genius. Start me with something easy. Saglit siyang nag-isip bago tumayo at pumunta sa isa pang table kung saan nakapatong ang isang tray ng coffee maker. Sige, start with this. Napatitig ako sa kanya. You want me to make coffee? Tumingin siya sa akin na para bang obvious na dapat ko talagang gawin yun. Yes, I told you, Damian. Hindi ako glorified coffee girl. Else just coffee, Belle. Napairap ako at lumapit sa coffee maker. Pash! Ano ba naman ang hirap gumawa ng kape, di ba? Sa bangko nga, nakakapagtimpla pa ako ng 3-in-1 kapag break time. Madali lang ta. Pindot dito, bukas ng takip doon, hanggang sa biglang. Napatalon ako nang biglang tumalsik ang mainit na tubig mula sa coffee maker at damaloy sa counter. Agad akong umatras at napatili. Mabilis akong nilapitan ni Damian. Belle, what the, napangiwi ako at nilingan siya. Ewan ko ba, akala ko marunong ako, pero bakit parang malfunctioning tong coffee maker mo? Tandang padamdam panipik. Tumitig siya sa akin na parang hindi makapaniwala. Are you seriously telling me na hindi ka marunong gumamit ng coffee machine? Nagwo-work ako sa bangko, Damian, hindi sa Starbucks. Napahawak siya sa sentido niya. Unbelievable. Napamewang ako. Oh, anong gagawin mo? Tatanggalin mo ako sa trabaho ko bilang secretary mo. Trust me, that's very tempting. Napanguso ako at nilingan ang nagkalat na tubig at coffee grounds sa counter. Sige na nga, ako na maglilinis. Pero bago pa ako makagalaw, hinailan niya ako palayo. You're hopeless. Ako na, napasinghap ako. What? Damian, hindi CEO duties yang paglilinis ng coffee spill. You'll just make it worse. Wow, thanks sa tiwala. Chapter 6. You made a mistake. Tanong niya nang nakataas ang kilay. Hindi naman. Lumapit siya at itinuro ang isang part ng report. Belle, ang total net income ng kumpanya hindi 5 piso. Napangiwi ako. Oops. Oo, oops, nga. Napakamot ako ng ulo. Baka clerical error lang yan. Talaga, napakunot ang noo niya habang binasa ang ibang parte. At itong annual revenue, bakit may doodle ng unicorn sa gilid? Napahajijek ako. Ang cute, di ba? Hindi siya natawa. Ni hindi man lang lamambot ang ekspresyon niya. Belle, yes. Did you even take this seriously? Napapalitok ako. Grabe ka naman. Of course. Kaso kasi, Damian, ang hirap naman kasi ng binibigay mong trabaho. Hindi ko naman forte ta. Nagtagal ang tingin niya sa akin bago siya bumantong hininga at naupo. Fine. Starting today, hindi ka na siyam na mag-aayos ng reports. Napasinghap ako. Talaga. Thank you, husband. Napaangat ang kilay niya sa salitang husband pero hindi niya nalang pinansin. Pero may bago kang gagawin. Napaatras ako sa upuan ko. Ah, ano yun? He smirked. You're going to attend business meetings with me. Napanganga ako. What? Damian, wag kang ganyan. Parang mas okay pa ata yung financial reports kesa sa makinig sa mga boring na usapan mo. Boring. Inirapan niya ako. Belle, ang trabahong ginagawa ko ang bumubuhay sa kumpanyang to. Anong gagawin ko sa meeting? Hindi naman ako CEO. Gusto mong malaman? Hindi. Too bad. You have no choice. Napapikit ako sa frustration. Pwede bang i-renegotiate tong kasunduan natin? Ayoko na maging secretary mo. Napangiti siya, pero hindi yung tipong mabait. Nakakainis ng ngisi ni Damian alert. No. Sinabi mo na ayaw mong maging trophy wife, di ba? Napalunok ako. Bakit ko nga ba sinabi yun? Ako na lang kaya ang CEO. Biro ko, hoping na hindi niya ako seryosohin.
Pero tumingin siya sa akin ng diretso. You wouldn't last a day. Challenge accepted. Napangisi siya. Sige, bukas, ikaw ang magpe-present ng quarterly report sa board members. Napanganga ako. Hoy, joke lang. Huwag kang ganyan. You said challenge accepted. Napatingin ako sa kanya, and elsewhere, nagsisisi na ako sa dila kung hindi marunong magpigil. Nakatayo ako sa harapan ng isang long conference table, habang nakaupo sa paligid nito ang isang grupo ng board members na pawang mukhang seryoso at handang sumabak sa gyera. Pero ang totoong gyera, nasa loob ng utak ko. Bakit ba kasi pumayag akong gawin ta? Tandang padamdam. Sa kanan ko, nakaupo si Damian Kalma, composed, at halatang aliw na aliw sa paghihirap ko. Pinanood lang niya ako habang nakakunot noo, pero kita ko ang bahagyang ngisi niya na pilit niyang tinatago. Hinawakan ko ang presentation clicker at sinubukan kong mag-focus sa screen. Okay, Belle. Isa kang independent woman. Kaya muta. Good morning po, panimula ko, pilit nang iningitian ng lahat kahit gusto ko nang maglaho sa ilalim ng mesa. Ako po si Belle Ramirez Villareal. Napatingin ako kay Damian na parang naghihintay ng cue kung tama bang sabihin yun. Pero ang sagot niya lang ay isang blank stare. Hayop talaga tong lalaking ta. Bumalik ako sa presentation. At ngayon po, ipapakita ko sa inyo ang quarterly report ng kumpanya. Nag-click ako ng slide, lumabas sa screen ang isang graph na kahit ako, hindi ko maintindihan. Ano ba ta? Bakit may pababa? Dapat ba akong kabahan? Isang lalaki sa dulo ng table ang nagtaas ng kamay. Miss Belle, would you mind explaining the revenue trends for the past 3 months? Napalunok ako. Revenue trends. Opo, so, as you can say. May mga lines po riyan. Tinuro ko ang graph gamit ang clicker. At kung mapapansin ninyo, may pataas at may pababa. Napansin kong may kumurap ng mabilis sa audience. Damian, on the other hand, rested his chin on his hand, looking very entertained. Nagpatuloy ako. Ang ibig sabihin po nito ay, may mga panahong mataas ang kita, at may mga panahong hindi mataas. May kumalabit sa papel niya, isang babae sa kaliwa ang muling nagtanong. And what do you think caused the decline in profits last month? Traffic po. Halos mabingi ako sa katahimikan na Bermalot sa loob ng conference room. Si Damian, nanatiling tahimik pero halatang gustong matawa. Traffic. Tanong ng isang board member, hindi sigurado kung seryoso ako. Ngumiti ako. Opo, kasi po, pag traffic, late po yung employees, tapos nagiging cranky sila, and we all know that a cranky employee leads to bad customer service. Kaya ayun, bumaba po siguro yung kita. Narinig ko ang impit na pag-ubo ni Damian. Alam kong pigil niya ang tawa. Huminga ako ng malalim. Okay, Belle. Time to redeem yourself. Nag-click ako sa next slide. Dito naman po sa graph na ta, makikita natin ang ano nga po ulit to, Damian. Narinig ko ang ilang board members na tila hindi makapaniwala sa tanong ko. Damian, on the other hand, leaned forward, looking completely unbothered. Profit margins, malamig niyang sagot. Right. Profit margins. Inulit ko na parang natural lang. So, ang ibig sabihin nito ay mas malaki po yung kita kesa sa gastos. Tama po ba, Mr. CEO? Nagtaas siya ng kilay. Ideally. Yes. Napangiti ako, di ba? Alam ko pala, may narinig akong isang babaeng nagbuntong hininga. Mr. Villareal, sabi niya, diretsyong tumingin kay Damian, is this some kind of joke? Napansin kong may nag-aalinlangan na sa credibility ko, kaya bumwelo ako. No joke po ta, ma'am. Seryoso po ako. Pinilit kong gawing kumpiyansa ang boses ko. Alam ko pong hindi ako business expert, pero nag-aaral po ako, and I am willing to learn. Mukhang hindi impressed ang karamihan sa kanila. Damian finally decided to speak. Miss Belle is still adjusting to her new role, but rest assured, she will be competent in no time. Napasinghap ako at napalingon sa kanya. Wow, confidence. Ako mismo hindi sigurado kung mangyayari yun. Tumayo si Damian at naglakad papunta sa tabi ko. That would be all for today. Tapos, hinawakan niya ako sa siko at hinayla palayo. You did something
bulong niya habang lumalabas kami ng conference room. Tangina, Damian. Pinahamak mo ako, bulong ko pabalik. You were the one who accepted the challenge. Hindi ko akalaing babuyin mo ako sa harap ng board members mo. You did that yourself. Napatigil ako sa hallway at hinarap siya. Ang daya mo, Belle, maswerte kang ang pinabayaan kitang subukan. Kung alam ko lang na ganito yung kahihinatnan, dapat hinayaan na lang kita na ikaw ang mag-present habang nag-manicure ako sa gilid. Napatingin siya sa akin na para bang hindi makapaniwala. Are you seriously telling me na gusto mo lang umupo at mag-manicure habang nagmi-meeting ako? Nag-isip aka saglit bago tumango. 0. Kung gusto mo ng audience na magpapalakpak sa galing mo, kaya ko yun. Umiling siya, hopeless. Naglakad siya palayo, pero hindi ako nagpatinag. Damian, Belle, you're my wife. That means people will expect you to be more than just a pretty face. Aba, so inaamin mong maganda ako. He rolled his eyes bago nagpatuloy sa paglalakad. Napangisi ako. Well, at least may progress. Matapos ang humiliating na presentation ko sa harap ng mga board members, nagmukmak ako sa loob ng opisina ko. Well, hindi ko alam kung dapat ko nga bang tawaging opisina, kasi mukhang pinagtapunan lang ito ng mga lumang gamit. Isang maliit na desk, isang lumang filing cabinet, at isang upo ang hindi ko sigurado kung safe pang upuan. Seryoso ba si Damian? Ganito ba ang opisina ng asawa ng CEO? Napairap ako. Anota, stock room. Napabuntong hininga ako bago tinanggal ang heels ko at ipinatong ang paa sa mesa. Hindi ko na rin pinatay ang aircon kahit random ko na parang freezer ang buong kwarto. Kahit paano, nakaka-relax naman. Hanggang sa, talk. Napadilat ako. Oh, great. Belle, malamig na boses ni Damian mula sa kabilang pinto. Umayos ako ng upo, pero hindi ko pa rin ibinaba ang paa ko sa mesa. Ano na naman? Binuksan niya ang pinto at agad na sumalubong sa kanya ang gulo ng kwarto ko, sapatos sa sahig, jacket na nakasabit sa likod ng upuan, at isang tasa ng kape na hindi ko pa nagagalaw. Kumunot agad ang noo niya. Ano to? Bahay tambakan. Sinaman ko siya ng tingin. Wow, Damian, ang ganda ng welcome speech mo ha. Talagang ininsulto mo agad yung opisina ko. Hindi siya nagpatinag at pumasok pa rin. For someone na wife ng CEO, ang dumi mo namang magtrabaho. Oh my God, Damian, leave me alone. Hindi siya nakinig at tumayo sa harap ng desk ko. By the way, may ipapagawa ako sa'yo. Napataas ang kilay ko. Ano na naman? Since hindi ka na makikialam sa financial reports at hindi ka na rin magpe-present sa board, I have a new task for you. Napataas ang kilay ko. At ano yun? Ngumisi siya, pero hindi yung masayang ngiti that smug, annoying smirk that makes me want to throw my shoe at his face. You'll be assisting me in meetings with VIP clients. Halos mapatalon ako sa upuan. Ano, Damian, seryoso ka? Ngumiti siya, pero sa tono ng boses niya, alam kong hindi ito isang pabor sa akin. You wanted to do something worthwhile, didn't you? Hindi ta ang ibig kong sabihin. Napapikit ako sa inis. Bakit ako? You're my wife. Wow, ngayon lang kita narinig na proud kang asawa mo ako. Nagkibit balikat siya. I need someone who can keep up with conversations and entertain our clients. Wow, so parang hostess lang ang role ko. Exactly. Napasinghap ako. Hoy Damian, I was being sarcastic. Too late. Tumalikod na siya. Hoy, Damian, bumalik ka rito. Huminto siya sa pintuan. You start tomorrow, 7 a.m. sharp. Napanganga ako. Anong 7? Yup. Damian, Diyos ko naman. Hindi ko kaya ng ganoong kaga. Ngumisi lang siya. Then adjust. At tuluyan na siyang umalis. Iniwan akong nagngangalit sa loob ng office na mukhang stock room. Napahawak ako sa ulo ko at napatingala sa kisame. Ano bang nagawa kong kasalanan sa past life ko at ito ang kapalaran ko ngayon, pero isang bagay lang ang sigurado ko. This means war. 6:30 a.m. Sinong normal na tao ang gumigising ng ganitong oras? Tandang padamdam. Gusto ko pang yakapin ang unan ko at magkunwaring hindi ko narinig ang alarm clock, pero hindi ko rin pwedeng baliwalain ang banta ni Damian kagabi.
Sinabi niya talaga word for word na kung hindi ako lilito siyam sa opisina ng maaga, ipapa-frame niya ang pinaka-embarrassing kong litrato at ilalagay sa lobby ng Villarreal Empire Holdings. At dahil kitala ko ang gago, alam kong kaya niyang gawin yun. Kaya eto ako, pilit binubuksan ang mata habang nilalabanan ang antok. Kahit pilitin ko, parang tinatawag pa rin ako ng kama para bumalik sa higaan. Pero hindi pa ako nakakahiga ulit, Belle. Malakas ang boses na dumagundong mula sa labas ng pinto. Get up, now. Napabalikwas ako ng bangon. Ano ba, Damian? Tandang padamdam. Wala ka bang respeto sa taong tulog? 5 minutes na lang bago mag-alas 7. Napamura ako sa isip ko at napatingin sa orasan. Wala nang paligoy-ligoy, tumakbo ako sa banyo at halos mapatid sa sarili kong paa. Nilampasan ko ang skincare routine at kahit hindi pantay ang eyeliner ko, wala na akong pake. Mabilis kong hinagilap ang first decent na damit sa closet, suot agad ng heels, at sinabunutan ang sarili nang makita ang gulo ng buhok ko. Wala na, bahala na si Batman. Binuksan ko ang pinto at sinalubong agad ako ng isang matangkad, gwapo, at extremely annoying na asawa. Nakasuot na siya ng tailored suit at mukhang fresh na fresh samantalang ako, parang tinakbuhan ng buhay. Tinaasan niya ako ng kilay habang pinasadahan ng tingin ang itsura ko. You look, Rush. Napasimangot ako. Wow, Damian. Thank you sa pag-observe. Wala nang ibang mas appropriate na sabihin. Pinilig niya lang ang ulo. Let's go. You've wasted enough time. Sumunod ako sa kanya pababa ng elevator, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Alam mo, Damian, wala ka talagang pakialam sa sleeping habits ko, no? Wala talaga, sagot niya ng walang emosyon. Napapadyak ako sa inis. Buwisit ka. Hindi niya ako pinansin at nagpatuloy lang sa pagbaba. Pagdating namin sa lobby, agad kaming sinalubong ng driver niya at pumasok sa itim na luxury car. Habang nasa loob, hindi ko napigilan ang sarili ko. Ano bang klaseng meeting ta at kailangan ko talagang magising ng ganito kaga? You'll be meeting one of our biggest clients, sagot niya, nakatutok sa iPad niya. I need you to be presentable and competent. Kung ganoon, bakit mo ko binigyan ng 5-minute preparation time? Tandang padamdam panipik. You had all night to prepare, Belle. Alam mo, Damian, hindi ko alam kung sadyang wala kang puso o talagang ne-enjoy mo lang akong pahirapan. Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa akin ng diretsyo. Both. Napanganga ako. Tangina mo talaga. Language, Belle. Pakialam mo, irap ko. Tumaas lang ang isang kilay niya, pero hindi na sermagot. Buwisit talaga. Pagdating sa opisina, halos hindi ko na maalala kung paano ako nakababa ng sasakyan dahil sa inis ko kay Damian. Pero pagkapasok namin sa building, agad akong sinalubong ng mga mata ng empleyado. Yung iba, mukhang naiintriga pa rin sa akin bilang asawa ng CEO. Naglakad ako ng taas noo, kunyaring hindi ko napansin ang bulong-bulungan. Hindi ko sila masisisi ilang beses na akong nakitang puro kahihiyan sa loob ng kumpanyang ta. Pagkapasok namin sa elevator, sinamon ko agad ng tingin si Damian. Ano na namang gagawin ko sa meeting? You'll just sit there and listen. Ganun lang. Tumanggo siya. Nagtaas ako ng kilay. And what? Magpapanggap akong dekorasayon. Basically, yes. Napataas ang boses ko. Gago ka ba? Pagdating sa conference room, isang matandang foreign businessman ang agad na lumapit kay Damian. Mr. Villarreal, good to see you again. They exchanged formalities, and I smiled politely. Pero nagulat ako nang biglang lumapit si Mr. Businessman at hinawakan ang kamay ko. And this must be your lovely wife. Nagpanik ako saglit pero ngumiti na lang ako. Yes. Hello, sir. Tumawa ito at saka tumingin kay Damian. You're a lucky man, Mr. Villarreal. Your wife is beautiful. Nag-antay ako ng sagot ni Damian. Pero wala. Ang gago, hindi man lang nag-react. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko bigla kong kinurot ang tagiliran niya nang hindi halata. Napakislot siya at sinamaan ako ng tingin. Pero wala akong pake. Tingin pa siya riyan, kasalanan naman niya kung bakit nakakahiya akong tingnan. I leaned in closer to him at bumulong, aren't you going to agree, husband?
Hindi siya agad sumagot, kaya lalo kong diniinan ang kurot ko. Huminga siya ng malalim bago tumingin kay Mr. Businessman. She's decent enough. Napamura ako sa galit. Decent enough. Wow, Damian. Such a romantic. Can you behave? Bulong niya pabalik. No, God help me. Pagkatapos ng unang meeting, akala ko makakahinga na ako ng maluwag. Pero hindi, dahil may pangalawa pang meeting, at pangatlo, at pang-apat habang tumatagal, lalo lang akong nauubusan ng pasensya sa ugali ni Damian. Pwede bang kumain muna tayo? Reklamo ko habang naglalakad kami pabalik sa opisina niya. You can eat after the next meeting. Siyam napahinto ako sa hallway at sinaman siya ng tingin. Damian, gusto mo bang himatayin ako sa harap ng clients mo? Huminto rin siya at sumandal sa pader, nakataas ang isang kilay. Bakit? Hindi mo ba kayang tisin? Hindi ako robot, okay. Gutom na ako. At hello, it's already 2 in the afternoon. Do you not believe in lunch breaks? Tiningnan niya ang relos niya. I don't take lunch breaks. Napanganga ako. Well, congrats sa'yo. Pero ako, kumakain ng 3 beses sa isang araw, plus snacks. So unless gusto mong makita akong mag-walkout dito, dalhin mo ako sa pinakamalapit na restaurant. Nagkatitigan kami. Ako, may hawak ng imaginary kutsichu sa isip ko. Siya, mukhang nag-e-enjoy sa paghihirap ko. Pero sa huli, napabuntong hininga siya. Fine, you have 30 minutes. Aba, palakpakan. Bigyan ng award ang CEO na pailing siya bago naglakad papunta sa elevator. Sinundan ko siya agad, at pagdating namin sa basement parking, binuksan niya ang pinto ng sasakyan para sa akin. Nagtaas ako ng kilay. Wow, Damian, gentleman moment. Hindi siya sumagot, kaya pumasok na lang ako. Pagkasakay niya sa driver's seat, agad niyang pinaandar ang kotse. Ano bang gusto mong kainin? Tanong niya, hindi inaalis ang mata sa daan. Burger, yung malaki, cheesy, and oily. Napakunot ang noo niya. That's unhealthy. Damian, kung gusto mong mabuhay pa ako para makapagtrabaho sa kumpanya mo, hayaan mo akong kumain ng gusto ko. Hindi na siya kumontra, pero halatang hindi siya natutuwa. Pagdating namin sa restaurant, umorder ako ng pinakamalaking burger na nakita ko sa menu at isang extra large na fries. Samantalang si Damian, isang salad. Snap-a-lang ako habang kinakagat ang burger ko. Lako ba talaga ang boss ng isang malaking kumpanya? Tumingin siya sa akin. Ano na namang ibig mong sabihin? I mean, puro ka work, puro ka business meetings, tapos pati pagkain mo, corporate lukang din. Tinuro ko ang salad niya gamit ang fries ko. Para kang walking company policy. Excuse me, kaya ang sanggit-sanggit mo, kulang ka sa cheese, kulang ka sa carbs, kulang ka sa joy sa buhay mo. Nagpatuloy ako sa pagkain habang siya naman ay tahimik lang. Pero kita ko sa mukha niya na napeke lang siya sa pagkain ng salad niya. Kaya hindi ko napigilan. Kumuha ako ng fries at inabot sa kanya. Oh, tikman mo, para maramdaman mo kung paano maging masaya. Nagtaas siya ng kilay. No, thanks, sus, ang KJ mo naman. Sinubukan kong iabot ulit pero hindi pa rin siya kumagat. Napangisi ako. Fine. Bago pa siya makasagot, bigla kong sinubo ang fries sa bibig niya, nanlaki ang mata niya at muntik nang malaglag ang tinidor niya. Belle, wala kang choice. Tikman mo yan. Napangiwi siya, pero wala siyang nagawa kung dinguyain ang fries. Noong natikman niya, nakita kong parang napaisip siya. Masarap, di ba ngisi ko? Hindi siya sumagot. Ininom lang niya ang tubig niya na parang gustong hugasan ang kasalanan ko. Napatawa ako. Huwag mong itanggi, Damian. Enjoy mo yun. Nagangat siya ng tingin, you're impossible. And you're no fun, sagot ko, bago muling sinunggaban ang burger ko. Pero kahit mukhang iritado siya, napansin kong hindi niya na ako pinigilan sa pagkain ko. Noong dermating ang dessert, nagulat ako nang kumuha siya ng isang kutsara ng ice cream ko. Natahimik ako. Tumingin siya sa akin nang may nakakalokong ngiti. What? Nanlaki ang mata ko. Did you just? I never said I don't eat sweets, napanganga ako. You little, ngumiti siya. Tara na, baka malate ka sa next meeting mo. Napabuntong hininga ako. Buwisit talaga ang lalaking ta.
Pero at least, napakain ko siya ng fries. 1.4 bell. Pagbalik namin sa opisina, parang gusto ko nang mag-resign sa pagiging fake wife ni Damian. Seryoso, ilang oras pa lang akong nagtatrabaho sa kumpanya niya, pero pakiramdam ko, isang buong taon na ang lumipas. Pagkaupo ko sa upuan ko sa loob ng opisina niya, sa opisina niya kasi gusto raw niya akong bantayan agad kung tinanggal ang hihils ko at marahas na nagunat ng mga binti. Finally, nakasurvive ako sa unang kalahating araw. Tumingin si Damian sa akin mula sa desk niya, nakataas ang isang kilay. Bakit parang isang matinding bato ang pinagdaanan mo? Tingnan mo, ko, Damian. Mukha na ba akong taong masaya? Hindi naman talaga, sagot niya agad, walang emosyon. Simula pa lang, mukha ka ng problemado. Napanganga ako. Excuse me. Nagkibit balikat siya at bumalik sa pagbabasa ng mga papeles niya. Naningkit ang mga mata ko. Grabe ka, Damian. Hindi mo man lang ako pwedeng i-comfort. Sabihin mo man lang na good job, Belle. Ang galing mong magpanggap bilang asawa ko at empleyado ko sa iisang araw. Tumingin siya ulit sa akin, deadpan ang expression. Good job, Belle. Ang galing mong magpanggap bilang asawa ko at empleyado ko sa iisang araw. Nanlisik ang mata ko. Pue. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, parang wala lang nangyari. Huminga ako ng malalim at pilit na kinalma ang sarili ko. Hindi ko siya papatulan. Nagbuntong hininga ako at inayos ang sarili ko. Okay, Damian. Sige, gawin natin to professionally. Since isa akong empleyado mo ngayon, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Nilapag niya ang hawak na papeles at tiningnan ako. Simple lang, magtrabaho. Napairap ako. Alam ko ngang magtrabaho, Damian. Ang tanong, ano specifically ang gagawin ko? Kinuha niya ang isang folder sa desk niya at inabot sa akin. Kinuha ko naman ito at binuksan. Marketing reports. Financial analysis. Lalong lumalim ang kunot ng noo ko. Damian, saan banda sa resume ko ang nagsabing kaya kung gawin ta? You have a background in finance, don't you? Yes, pero bilang bank teller. Hindi ako analyst, hindi rin ako accountant. Nagkibit balikat lang siya. Then learn. Nanlaki ang mata ko. Learn. Damian, gusto mong matuto ako ng financial analysis in one day. You don't have to be an expert, just review it and summarize the key points for me. Napalunok ako. Summarize. Yes, you're my executive assistant, Belle. At bilang assistant ko, kailangan mong matutong gumawa ng reports para sa akin. Nagpanteng ang tenga ko. Damian, pwede namang assistant lang ako by name, hindi literal. Nagtaas siya ng kilay. So gusto mong sumuweldo nang wala kang ginagawa. Gusto kong sumuweldo nang hindi ako natutunaw sa stress. Stress is part of the job. Stress is part of your life, not mine. Tahimik siyang tumingin sa akin, tila inisip kung paano ako aayusin. Huminga ako ng malalim at sinubukang baguhin ang diskarte. Okay, Damian. Paano kung mag-hire ka ng totoong executive assistant? Tapos ako, mag-focus na lang sa pagiging peking asawa mo. Hindi ko kailangan ng ibang assistant. Well, hindi mo rin ako kailangan sa posisyon na ta. Sagot niya agad. Napatigil ako. Ha? Tumingin siya sa akin na parang obvious ang sagot. Kailangan mong magmukhang involved sa kumpanya, remember. Kung wala kang ginagawa rito, paano natin mapapanatili ang palabas natin? Napakurap-kurap ako. He has a point, pero Damian, Belle putol niya sa akin. You're smart. Alam kong kaya mong aralin yan. Natameme ako saglit. Diyos ko, ngayon lang yata ako pinuri ng lalaking ta. Hindi ko alam kung genuine o pang-uto lang, pero kahit paano, natamaan ang ego ko. Ano ta? Reverse psychology. Pero imbes na magpa-apekto, tumikim ako at inayos ang upo ko. Fine. Challenge accepted, nagtaas siya ng kilay. Sigurado ka? Tumango ako. Oo, pero may isang kondisyon. Nagtagpo ang mga mata namin. Ano? Ngumiti ako ng matamis. Bibilhan mo ako ng milk tea after work. Nagtagilid ang ulo niya, halatang hindi sigurado kung seryoso ako o hindi. Milk tea. Oo, dahil feeling ko, kakailanganin ko ng asukal para mabuhay sa trabaho mo.
Tahimik lang siyang nakatitig sa akin, parang iniisip kung paano ako naging asawa niya. Sa huli, umiling siya. Fine. Napangiti ako ng malaki. Good. Now, let's get to work. Snaimulan kong basahin ang mga financial reports kahit parang lumalabas na ang utak ko sa ilong. Kahit gaano kahirap to, at least, may libreng milk tea ako mamaya. Pagkatapos ng isang buong araw ng pagpapanggap bilang executive assistant ni Damiana, by the way, mas nakakapagod pa kaysa sa pagiging bank teller, isa lang ang pinanghahawakan kong dahilan kung bakit hindi ko pa siya sinasakal. Milk tea. Oo, yung simpleng inumin na may pearls. Yun lang ang nagbibigay sa akin ng motivation para hindi iwanan ang trabaho ko sa harap niya. Nasa elevator car ni ngayon, pababa ng ground floor. Nakakross ang arms ko habang si Damian naman ay tahimik lang, mukhang busy sa pag-iisip ng kung anumang evil plan niya sa buhay. Napalingon ako sa kanya. Sana di mo nakakalimutan yung usapan natin, napakunot ang noo niya. Anong usapan? Napalunok ako ng inis. Seryoso ka? Tiningnan niya lang ako ng blanko. Damian, ang milk tea ko. Napakurap siya, hindi ka pa rin ba tapos sa isyu na yan? Isyu? Damian, ito lang ang nagpapalakas ng loob ko na tapusin ang araw sa opisina mo. Ang reward ko. Umirap siya, parang bata. At least ako, marunong to pa rin ang usapan, nagtagpo ang mga nata namin, walang gustong magpatalo. Bumantong hininga siya at sinando ang ulo sa pader ng elevator. Fine. I'll buy you milk tea. Ngumiti ako ng matamis. Good. Gusto ko yung may extra pearls at cream cheese, isa lang, putol niya. Nagmaktol ako. Wow, darn iyan. Ang dami mong pera, pero iniipit mo ang budget sa milk tea ko. Hindi sa inipit, Belle. Practical lang. Practical. Damian, hindi naman ito luxury car. Milk tea lang to. Huwag mong i-expect na bibili ako ng 1 dosenang milk tea para lang sa'yo. Nag-ikot ako ng mata. Fine, kahit isa lang. Pero gusto ko large, nagkibit balikat siya. Whatever. Nang bernakas ang elevator, dumiretso Carney sa parking lot. In fairness, hindi ako makapaniwala na he's actually taking me to get my reward. May isang salita rin pala tong si Damian kahit paano. Pagdating namin sa isang sikat na milk tea shop, napatingin sa amin ang ilang customers. Siguro nagtataka sila bakit may isang seryosong businessman na tulad ni Damian ang pumapasok sa ganitong klaseng shop. Nakangiti ako habang nag-order. Large wintermelon milk tea with extra pearls and cream cheese, please. Nakita ko ang bahagyang pagpikit ni Damian na para bang nagdarasal ng mahabang pasensya. Belle, para kang bata. Again, at least ako, marunong mag-enjoy ng maliliit na bagay sa buhay. Ang malaga, nakuha mo na yung gusto mo, aniya habang inabot sa akin ang milk tea pagkatapos bayaran. Kinuha ko ito at agad na sunimsam sa straw, saka ngumiti. Ah, heaven! Pumikit siya saglit bago tumalikod, halatang wala ng lakas para makipagtalo. Sumunod ako sa kanya palabas ng shop. Habang naglalakad, napansin kong may ilang babae ang lihim na sumusulyap kay Damian. Hindi ko alam kung dahil sa itsura niya o dahil sa cold, brooding aura na meron siya, pero halata sa mga mata nilang may gusto sila sa kanya. Napataas ang kilay ko. Alam mo, Damian, kung hindi ka lang masungit, baka may girlfriend ka na ngayon. Napatingin siya sa akin, halatang naguguluhan, anong koneksyon ng pagiging masungit ko sa pagkakaroon ng girlfriend? Nag-ikot ako ng mata. Kasi, sino bang matinong babae ang magkakagusto sa isang taong parang walking refrigerator? Marami. Napahinto ako. Excuse me. Nagpatuloy siya sa paglalakad, sinasabi mo bang wala akong appeal? Natawa ako. Seryoso ka? Tiningnan niya ako, parang naghihintay ng matinong sagot. Tumikim ako. Fine. Aminin ko, you're good looking. Kahit naman siguro sino, hindi yan I deny, then. But, dagdag ko, tinaas ang isang daliri, walang kwenta ang looks kung ang ugali mo ay parang galing sa freezer. Hindi siya umimik. Darian, seryoso, paano ka nagkaroon ng past relationships kung ganyan ka? Nagtaas siya ng kilay. Bakit interesado ka bigla sa dating history ko? Gusto ko lang malaman kung may babae big na tiis ang ugali mo. Nagtagal ang tingin niya sa akin bago siya tumalikod ulit. I don't do relationships. Napakurap ako. Ha,
Never had a serious one? Napatigil ako. Wait. So wala ka pang naging official girlfriend? Not in the way you're thinking. So puro flings lang. Napahinto siya. Does that bother you? Turnakim ako, hindi naman. Curious lang, tahimik lang siya habang bumalik kami sa sasakyan niya. Pagkaupo ko, napatingin ako sa kanya, napaisip. Bakit parang ang lungkot ng sagot niya? Nagulat ako nang bila siyang tumingin sa akin. Huwag mo akong tingnan na parang sinusuri mo ako. Nagtaas ako ng kamay, natatawa. Sorry. Hindi ko lang kasi na-expect na isa kang businessman, pero zero sa love life. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho, hindi na ako pinansin.